Parang kamakailan lang, kakakuha lang ng mga suki mo dito sa bahay. Tapos, andyan na naman sila. Maliit lang yung kulungan mo ah. Paano mo ginagawa yan? Hindi naman kasi lahat nakikita mo. Meron pa ako doon sa pinakalikod namin. Hindi lang nakikita kasi tago. Swerte. Swerte lang yan. Unahin mo kasi ang trabaho kaysa ang babae. Eto namang si Manong, hanggang tingin lang naman ako eh. Pero sige na, kunin mo na akong tauhan. Mag-isa ka lang dyan oh. Ang hirap kaya niyan. Araw-araw ko nililinis yung tapat ng bakuran mo kahit walang bayad. Konting trabaho lang po. Hindi naman ako pasaway. At saka malakas naman yung kita nyo eh. Ay nako, sobrang kulit mo. Pag-iisipan ko. Sasabihan na lang kita kapag kailangan ko. Sikat na supplier ng baboy si Mang Paeng. Mag-isa na lang sa buhay. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pamilya. Ang ipinagtataka ng karamihan lalong-lalo na si Bert. Paanong naaasikaso ang negosyo ng mag-isa? Higit sa lahat, kung bakit sobrang bilis lumaki ng baboy ni Mang Paeng. Palagi niya rin kinukumbinse ang matanda na kunin siyang tauhan. Bukod sa naaawa siya sa kalagayan nito, malaking pera ang kikitain kung sakali dahil talagang malakas ang negosyo ni Mang Paeng. Ngunit hindi siya pinapaunlakan ng matanda hanggang sa dumating ang isang gabi. 3 kalalakihan ang nakita ni Bert na umaaligid sa tahanan ng matanda. Tinandaan niya ang itsura ng mga ito, maging ang kasuotan. Inobserba ni Bert dahil masama na ang kutob. Hindi nga nagkamali ang binata. Lumalim pa ang gabi. Inakyat ng 3 kalalakihan ang bakod ni Manong Paeng. Kaagad namang sumunod si Bert. Inobserba ng paligid upang masiguradong nasa maayos na kalagayan ang matanda. Kaso nga lang, hindi makita ni Bert ang mga kalalakihan. Natatakot ito na baka hawak na nila si Mang Paeng sa loob ng tahanan. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng sigaw mula sa kulungan ng baboy. Kasabay nito, ang walang tigil na pag-iingay ng mga alaga at tunog na parang pinahihirapan na tao. Habang papalapit si Bert sa lugar, yung tunog ng mga baboy ay parang nagiba. Parang angin ng kung anong hayop. Walang ilaw sa lugar kung kaya't hindi masyadong maaninag ni Bert ang paligid. Ngunit pansin niya, nagkukumpulan ang mga alagang baboy ni Manong Paeng na para bang may kung anong kinakain. Lalapit pa sana si Bert sa lugar. Kaso nga lang. Oh Bert, anong ginagawa mo dito gabing-gabi na? Di ba sabi ko, pag-iisipan ko kung tatanggapin kita. Eh kasi Manong, may umakyat sa bakod nyo eh. 3 lalaki po yun. Sumunod po ako kasi baka mapano kayo dito. Tapos meron pang sigaw eh. May sumigaw na lalaki dito sa babuyan. Parang kinakatay eh. Wala yun. Baka yung mga baboy lang ang narinig mo. Minsan kasi, tunog tao sila lalo na kapag kumakain. At isa pa, wala akong napansing mga lalaki. Pero kanina may tumalon doon sa likod. Tumatakbo sila eh. Baka sila yung nakita mo. Pero yung narinig kong sigaw Manong, sino po yun? Imposibleng nagkamali ako. Dinig na dinig ko eh. Natigilan si Bert. Nag-iba ang itsura ng matanda. Nakatitig lang ito sa kanya. Hindi alam ni Bert. Nakaramdam siya ng kakaibang takot. Animoy kayang-kayang pumatay ni Mang Paeng. Lumakad ito papalapit sa kanya. Hinawakan siya sa balikat. Gusto sanang tumakbo ni Bert, pero hindi niya maikilos ang mga paa. May kung anong sinasabi si Mang Paeng, pero hindi niya maintindihan. Bukas, pwede ka nang magtrabaho sa akin bukas. Nawala sa ulirat si Bert.
Ang tanging nagmarka sa kanya, meron ng trabaho kinabukasan. Talaga po, Mang Paeng. Maraming salamat po ha. Ano po yung magagawin ko? At saka, ano po bang kailangan nyo? Kapag nagtanong ka pa, hindi kita tatanggapin. Sige na, bumalik ka na bukas ng umaga. Kinabukasan, may mga katanungan man sa isipan. Pero ang mahalaga para kay Bert, meron siyang bagong trabaho. Siguro nga, tumakbo na yung mga lalaki. Hindi na rin ako magtatanong kay Manong. Ang mahalaga may pera ako. Magmula ng araw na yun, nagsimulang magtrabaho si Bert kay Mang Paeng. Magputol ng damo at maglinis ng bakuran. Ito ang kanyang gawain. Dalawang bagay din ang maigpit na ipinagbawal ni Manong Paeng. Huwag papakainin ang mga baboy at siya lamang ang gagawa nito. Huwag ding pumunta sa pinakalikod ng tahanan kung saan naroon pa ang ibang mga alaga dahil siya na ang bahala sa mga ito. Hindi na rin masyadong nagtanong si Paeng dahil sa tuwing magtatanong ito, palagi siyang tinatakot ni Mang Paeng na tatanggalin sa trabaho. Lumipas pa ang mga araw. May ilang bagay na napapansin si Bert. Yung mga bumibili ng baboy kay Manong Paeng. Hanggang doon lang sa harapan ng tahanan, hindi sila pinapapasok sa bakuran. At sa tuwing papakainin ni Mang Paeng ang mga alagang baboy, meron siyang hinahalo na kulay puting abo doon sa pagkain. Mang Paeng, matanong ko lang po ha. Ano ba yung puting abo na nilalagay mo sa pagkain ng baboy? Pinulbos. Pinulbos na katawan ng tao. Biro lang. Ikaw naman masyado kang seryoso. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sekreto. Mamaya gayahin mo eh. Maging kalaban pa kita sa negosyo. Hindi na nakapagsalita si Bert matapos nun. Pinanood na lang niya ang ginagawa ng matanda. Mapapansin dito, may kung anong binubulong sa puting abo bago ilagay sa pagkain at tila ba kinakausap din ng alaga. Isang gabi, naganda ng makakain si Bert. Nais niya sanang bigyan si Mang Paeng bilang pagpapasalamat nito sa pagbibigay ng trabaho. Tao po. Mang Paeng, may dala akong pagkain sa katuba. Tara, pagsaluhan natin to. Walang sumasagot sa kanya. Kaya naman pumasok na lang si Bert. Umikot sa tahanan ngunit parang walang tao sa loob. Sinilip niya ang babuyan. Wala pa ring tao. Hanggang sa mapansin niya ang ilaw sa pinakadulo ng lugar. Ito ang sinasabi ni Manong Paeng na wag pupuntahan. Kaso nga lang dala ng pagkasabik sa dalang pagkain. Dali-daling pumunta si Bert. Pero habang papalapit, iba sa pakiramdam. Na para bang may pumipigil sa kanya na dumiretso. Nakakasulasok na amoy ang bumalot sa buong lugar. Nang tuluyang makarating, nagulantang si Bert.